people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, isang malamig na Saturday dito sa Bangkok, Thailand. At sana kayo din. So, kamusta naman ang pakiramdam ninyo? Nakatulog na ba kayo ng bonggang-bongga? Kung ako naman ang tatanungin ninyo ay... Oo naman, nakabawi ako ng tulog kagabi, ang aga ko natulog. As in, pagkatapos kong mag-live, wala na, plakada na ang lola ninyo. Ganon. Pero syempre, happy ako kasi ngayon, it's another day. Ang ganda ng sikat ng araw kasi ganda ko. Charot! At ayun nga. So, syempre, marami tayong chika ngayong araw na to. Pero syempre, bago ako chumika, maraming salamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, sa mga nagmamahal sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Appreciate ko po yung mga bumati kahapon sa akin. At sa tuwing nakikita nila ako, Mama Sam, maraming salamat po. So, nakakataba ng puso. And then, ayun. So, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa Mama Sam Vlog. At saka syempre sa mga makasolid talaga na makamama Sam dyan. Maraming salamat po. At syempre, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So ayun nga, para sa una natin chika, panalo ng Miss Universe, syempre, si Mexico, at saka syempre first runner-up naman ay si Thailand. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko sa kanila ay bongga. So, yan. Bonggang-bongga. Congratulations, syempre, kay Miss Mexico dahil siya na nga ang bagong Miss Universe. Isang matagumpay na plano, isang matagumpay na laban ang ginawa ni Miss Mexico. Yung strategy game niya talagang nag-works ng bonggang-bongga. O, diba? So, yun ang masasabi ko. Nag-work ang kanyang strategy game dito sa Miss Universe. So, ano pa ba ang magiging reaction ko dyan? Kundi, clap. Winner! So, yon. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong nangyayari. Kumbaga parang obviously naman kasi na parang pag tinignan mo siya sa entablado, hindi naman siya nag-perform ng todo-todo. Kumbaga parang ano nangyari? Bakit ganyan? Oo. Kumbaga para sa akin ha, kung ako ang tatanungin ninyo, syempre irarank ko siya sa 4th runner-up sa doon sa ipinakita niyang galawan. To be honest guys, kasi ako matagal na ako nanonood ng Miss Universe, hindi siya mag-remark sa utak ko. Mas nag-remark pa sa akin si Victoria noong nakaraang taon at saka si Shenes. At least si Shenes, di ba, kita mo, remarkable ang lakad, yung mga ganon, at talagang lumalaban. Tapos yung lumabas sa evening gown, pak, winner, di ba? Hindi man ganun kabongga ang kasagutan, pero makikita mo na nag-perform ng todo-todo from swimsuit to evening gown. And then si Victoria, hindi naman to kagalingan, pero yung looks niya na parang Barbie ay talagang masasabi mo, wow, ang ganda, wow, ang galing, di ba? So yun, so ito si Mexico, sa totoo lang ang nag-remark sa akin yung drama niya noong orientation nila. So yun, doon siya nagdrama ng bonggang-bongga at yun ang nag-remark sa akin. Pero performance niya yesterday, to be honest, parang ang feeling ko dapat di na siya nakatungtong ng top 12 kasi so-so lang naman din yung performance niya. Tapos yung ganda niya kulang pa sa appeal, di ba? Kumbaga parang napaka-questionable. And then, ayun, so siya ang nanalo. Wala naman na tayo magagawa. Hindi ko alam kung tama ba yung desisyon ng mga hurado na gawin siyang Miss Universe o ito ba ay galing. Kasi may mga lumalabas nga. Ito nga, na si Omar ay tumichika ng bonggang-bongga sa social media ang mga dahilan kung bakit siya nag-resign, di ba? At ayaw niyang maupo bilang hurado dahil
alam nyo na nga na may ginagawang mekos-mekos. Pero kasi, hindi ko rin naman pwedeng paniwalaan na lang ng paniwalaan kung ano yung sinasabi niya. Malay ko ba kung against din siya kay Raul at may hindi sila napagkasunduan. Kasi depensa naman dyan ni Raul, ito ang sinasabi niya at ganito. But at the end of the story, sa mind ko, ang iniisip ko, itong mga taong to magugulo sa buhay. Ganon. Yung alam mo yun, yung parang mayroon silang mga interest sa isa't isa. Hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo at nakakaloka sila. So ako, para sa akin, ilalagay ko ang sarili ko na kung ayan ang tingin ninyo na dapat manalo, di go ahead, enjoy your life. Pero sabi ko nga, darating ang araw, lahat may karma sa mundo. At kung ano ang ginagawa mo, yun yung babalik sa'yo. Kung gumagawa ka ng mabuti, di mabuti ang balik sa'yo. Kung gumagawa ka ng masama, di masama ang balik sa'yo. So, yun. So, bahala na sila dyan. Kung ayan ay may mga makatao na maayos ang ginagawa, wag na natin silang intindihin. Kumbaga parang, let it go. So, kung saan sila masaya, para lagi niyong tandaan, may Diyos na nakatingin sa kanila. At hindi lahat ng masama ay laging tagumpay. Diba? So, yun. Hindi natin kasi alam mahirap nag-iisip tayo, nako, mekos-mekos ang ginawa nila dyan. Nako, merong silang mga deal-deal dyan. We don't know. Wala tayong ebidensya at hindi tayo kasama doon sa organization nila. So, ayun lang yung nafe-feel natin. Pero kasi kung ano yung action nila dyan, ayun na yun. Diba? So, yun. So, lamban lang. And then, sabing ganon, dapat ba kung sino ang nanalo dito sa Miss Universe? Si Cote d'Ivoire ba at saka si Philippines ang dapat nag-last two standing? According doon sa performance na nakita natin lahat, very unfair kay Cote d'Ivoire na gawin siyang fourth runner-up. Kumbaga, para sa akin, ay winner or first runner-up. Kasi, sa totoo lang, ang kulang kay Cote, yung beauty na tinatawag na, alam mo yun, yung parang talagang may wow ka sa ganda. Pero may wow siya because of her performance from swimsuit to evening gown. At kahit naman sa buong category ng pageant na to, ay talaga naman nakikita natin na nag-shine ang Cote. And then sa actions niya yesterday, the way kung paano niya piniresent yung sarili niya, I agree na dapat si Cote ang nanalo dito. Kasi kahit naman sa Q&A ay nag-penetrate talaga siya ng bonggang-bongga. Kung susundin natin na walang politika, walang mga eksena, walang ano, at yung mga judges ay marunong tumingin at wala silang mga paborito, ay gusto ko tong manalo, ay gusto ko tong manalo, ay ito ang gusto ko. Magiging klaro ang lahat. The last two standing is Philippines and Cote d'Ivoire. So, yun ang nakikita ko na dapat na sila ang nagtira sa huli. Kasi sila yung lumaban. Sila yung talagang nakikita mo na, wow, ang galing. Kaya hindi rin naman ako magtataka kung ang reaction ni Catriona Gray, wala na bang bearing ang Q&A ngayon? Di ba? Ganun yung eksaktong sinabi ni Pero kasi, ang masasabi ko dyan ay, nakakaloka talaga. Kasi dapat klaro Ang Miss Universe, mahal natin to ng 74 years. Ilang taon ka ba bago mo nadatnan ang Miss Universe? Ako kasi parang feeling ko nasa 25 years na ako or 30 years na sumusubaybay. Ganon. Diba? Tandaan na, charot. Pero kasi, mahal ko ang Miss Universe at grabe yung intriga ngayon. Grabe yung nasa likod neto. They wanted to manipulate talaga yung sitwasyon na parang nakakaloka, na parang ano ba yung nangyayari? Di ba? May mekos-mekos ba talaga? So ako, ang tinitignan ko dito, sana naman, pangalagaan natin ang pangalan ng Miss Universe. Kasi ang daming tao na nagpuntahan para suportahan ang pageant na to. Andiyan dyan yung mga Latin, nagpunta dito sa Thailand para diyan sa pageant, and then kung sino-sino pa. May kakilala nga ako, Dominican Republic siya. Sabi niya sa akin, nako, nagpunta ako dito para lang manood ng pageant. Di ba? So yung gastos ng mga taong to, hindi lang sa ticket, hindi naman libre yung mga ticket ninyo na papapasukin nyo na lang yung lahat ng tao at pauupuin doon. Di ba? Bukod doon sa namasahe na sila, bumili pa sila ng ticket na halagang 50,000, 20,000, 40,000, mga ganon.
kawawa naman sila, di ba? Kung hindi naman natin mabibigyan ng tamang resulta. So, yun, dapat tamang resulta. At hindi lang yan, yung mga girls, mga national director na nagkukumpit dito sa Miss Universe, hindi to biro kasi gumagastos sila. Ang laki nung ine-expend nilang pera. Ayan, katulad niya, ni Cote d'Ivoire. O magkano ba ang kuha niya sa kanyang evening gown para lang maging glamoroso siya sa prelim at coronation night, di ba? Tapos, ando doon din na gumagastos sila, nagbabayad ng makeup artist, ng designer, ng kung sino-sino pa, stylist, lahat binubuhos nila para manalo. Because this is a competition. Ngayon, kung ganyan yung ipaparamdam natin sa mga girls na parang, alam mo to, kakaperanggot lang yung chance mong manalo dahil ikaw ay maitim or ikaw ay black, parang kawawa naman, di ba? Parang, bakit pa ako gagastos? Bakit pa ako mag-aabala? Sana naman, tigilan natin yung mga ganito na mga intention ninyo na gusto nyong manalo dahil business partner ninyo or gusto ninyong manalo si kandidata kasi dahil inaanak ninyo, yung mga tipong ganon. Nakakaloka kasi, di ba? So, stop yung mga ganitong gawain na, alam mo yun, palakasan, pagalingan ng papel, business. Oo, naiintindihan ko, pageant is a business. Pero wag naman dayaan, di ba? Kasi kawawa naman yung mga lumalaban ng bonggang-bongga. So, yesterday, ang klaro sa akin, ang panalo ay si Cote d'Ivoire and then first runner-up si Philippines. Natuwa nga ako nung yung in-announce na yung mga winners. So, nagulat ako na tinawag si Cote d'Ivoire na fourth runner-up siya kasi expected ko na siya ang pinakamatindi at siya yung pinakatinik kay Atisa para makuha ni Atisa ang corona ng Miss Universe. Kaya yung sigaw ko na lang nung tinawag siya, oh my God! Diba? Kasi ayun talaga yung reaction ko na parang siya talaga yung tinik at tinawag siyang fourth runner-up. Oh my God! Pero mixed emotion yung naramdaman ko sa sarili ko kasi parang, talaga ba? Ganon. Hindi ko siya ma-accept na parang sa kabilang banda, yehey, nawala na yung tinik. Pero sa kabilang banda, parang ano nangyari? Fourth runner-up talaga? So, it's unfair, di ba? So, parang feeling ko, dapat siya ay nasa first runner-up kung sakaling hindi siya ipapanalo. And then, nagulat ako ng bonggang-bongga. Kasi, nakita ng dalawang mata ko at sa aking pananaw, I think, winner or first runner-up. Actually, yung first runner-up nga malabo kasi clear ang ginawa niyang performance mula sa evening gown, swimsuit, and Q&A. Klaro siya na siya ang panalo. Tapos, ganun yung magiging resulta. Anong klase bang mga nakaupong judges dito? Nakakaloka. So, yun. So, I'm so sad. Kasi ang bawat tao, meron tayong, kapag gusto kita, mananalo ka. Kapag ayoko sa'yo, hindi ka mananalo kahit magaling ka. So, it's unfair itong mundong to sa ganung bagay. So, sana doon tayo sa sino ba ang dapat manalo at sino ba yung kadapat-dapat na nandiyan. Di ba? So, yon. So, para sa akin, Cote and Philippines talaga ang dapat nag-last to standing dito. And si Philippines, talagang sabi ko nga, yung tinawag si Cote, natuwa ako kasi parang, hala, wala na yung tinik. Pero sa kabilang banda, nagulat ako na parang, ay, nako, nakakapanghinayang naman, bakit ganon? And then, parang chance na to the Philippines to get the crown. Kasi yun na lang talaga Kapag nawala si Cote, natawag yan ng maaga, or silang dalawa nag-last to standing, at nanalo si Philippines, may iintindihan ko kasi they are wanted to a beautiful people. And then, in fairness naman kay Philippines, talagang nag-work siya on stage. Nandoon yun, lumaban siya, rumampa siya, ganda ng gown, lahat ng team ni Miss Philippines talagang binuhos nila yung galing nila dito. Kaya lang si Cote, ganun din, di ba? Kaya sila yung dalawang nakikita ko. Sabi ko, mananalo tayo dito kapag gandahan na ang labanan. And i-consider yun ng mga hurado. Nagulat ako, fourth runner-up and third runner-up, anong katarungan ang meron to? Diba? So, kaya ganito yung reaction. So, ayaw man natin na magiging ganito ang reaction natin sa Miss Universe, pero wala tayong magagawa kasi nakita ng mga mata natin at hindi man tayo ang nakaupong urado doon,
Pero hindi naman tayo bulag, di ba? So yun, ganun lang, ganun kasimple yun. And then, pagdating naman dito sa mga kurado na nakaupo, sabing ganun, ito daw si Andrea at saka si Natalie, disappointed daw sa resulta. Hindi ko alam kung totoo yan. Kung totoo man, edi good for them. Pero kung hindi, siguro, meron talaga silang mga kandidata na gusto nilang manalo at hindi nanalo. Especially Natalie, alam ko talaga, she wanted to win Thailand para sa Miss Universe na to. Pero ang tanong ko, sa nakita mong performance na ginawa ni Thailand, talaga ba, dapat ba siyang maging Miss Universe? At dapat kang mag-react? So, decision nila yon, bahala sila, di ba? And then pagdating naman kay Andrea Meza, for sure masaya siya kasi Mexico, kapwa Mexico, at ayun, napalitan na siya bilang Miss Universe ng Mexico. Ayan na. But totally suma, wala naman tayong magagawa kundi i-congratulate na lang natin yung mga winners na to and then laban. So yon. So ako, masaya naman ako sa naging resulta ng laban natin. Kasi ako nga, sabi ko nga, diba, from the beginning pa lang, sinasabi ko, maka-top 5 lang si Miss Philippines. Sobrang happy ako. So, wala na akong masasabi. And then, yung expectation ko, more. Hindi ko naman nakikita talaga noong nag-start pa lang na, ay, baka tayo ang mananalo dito. Ang iniisip ko, makarating lang tayo ng top 5. And then, kung kakayanin pa na, makarating sa dulo, why not, diba? So, yon. So, ako, masaya ako para kay Miss Philippines kasi natapos yung journey niya. Kasi unfinished kasi yung Cosmo di ba? Kung iisipin mo, di ba? So, yon. So, I'm happy. Ayan. At para naman sa sumunod natin, chika, may-ari ng Cosmo, pangiti-ngiti lang sa mga nangyayari sa Miss Universe. Well, ang masasabi ko sa kanya ay, ayun. So, at least nakita mo kung saan dapat si Atisa manalo. Kung nangingiti ka dahil hindi nanalo si Atisa manalo, ang masasabi ko sa iyo ay mas hindi credible ang pageant ng kung ganyan ang gagawin. Diba? So, yon. So, ako, sana lang, sa mga honor lang ng mga beauty pageant, ayoko naman silang tirahin. Kumbaga, nandoon ako sa part na sumusuporta ako sa Cosmos, sa Miss Universe, sa Miss World, lahat, di ba? Pero sana naman, ibigay ninyo yung fair na laban sa lahat ng mga girls. Kung sino yung nakikita ninyo na parang nag-penetrate ng todo-todo talaga as a queen na nakikita ninyo na pwedeng mag-work sa inyo, di sana po, yun yung ipanalo natin. Hindi yung parang dahil may ka-business partner kayo, kaya nyo pinanalo. Ando doon tayo sa part na sana maging fair yung lahat. Dahil yung mga kandidata na lumalaban sa beauty pageant ay hindi po biro. Ang sakripisyo nila, kulang sa tulog, hindi nakakakain ng agad-agad, tapos hindi tumitigil sa pagpa-practice, tapos ang daming mga ginagawa, katulad ng pagsusukat ng mga damit, kung ano yung mga gagamitin nila. Kawawa, kung ako nga lang, vlogger nga lang, bugbog na bugbog yung katawan ko sa pagod sila pa, di ba? So, I hope na sana maging fair lang yung laban sa mundong to. Ayun, sa beauty pageant. Ang naiintindihan ko, the beauty pageant now is a business, pero sana naman po ay maging fair yun lahat. So, yan. And then, pagdating naman kay Maria Atisa Manalo, syempre happy ako. Happy ako sa tagumpay na nakamit ni Atisa. Sabi ng ganun Mama Sam, nakakalungkot naman yung resulta. Nakakalungkot yung resulta dahil alam naman natin na may tao talaga na dapat manalo dyan. And then, sa akin, parang it's okay. Kasi parang feeling ko, dapat mag-celebrate tayo ng todo-todo sa tagumpay na ipinakita ni Atisa Manalo sa entablado ng Miss Universe. So, yung trabaho niya doon, ginawa niya ng tama, no regret, and then higit sa lahat, ibinigay niya ang 100% na performance niya. At yun yung happy doon. And then, naging resulta ay ganito, hindi na natin problema yon kasi hindi na natin hawak yon. Kumbaga parang, kung may ginagawa man sila dyan, problema na nila yon. Basta ako, masaya ako at magsi-celebrate tayo ng bonggang-bongga sa pagkakapanalo ni Atisa Manalo bilang third runner-up sa Miss Universe. Natapos ang journey ni Atisa Manalo ng bonggang-bongga, third runner-up sa Miss Universe, it's forever. Diba? Hindi man nakuha ni Atisa yung corona ng Miss Universe,
At hindi man siya nagtagumpay, pero nandoon tayo sa part na ang layo na ng narating ni Atisa Manalo, di ba? So, yun ang panalo sa akin. So, Atisa Manalo, you deserve na tawaging Miss Universe. Diba? So, yun. So, ganun talaga ang buhay. May nananalo, may natatalo. Diba? So, ang importante ay narating natin yung tagumpay. So, ganun lang yun. So, kaya naman guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.